Welcome to K-Catalog, your Taglish Korean compilation. KIIP Level 1 Unit 15 na tayo ng textbook. Let's start with vocabulary. Sabi dito, 무슨 계절이에요? 날씨가 어때요? So, 계절, it means season. Okay, so if you can see yung mga picture natin dyan, yung mga season na meron dito sa South Korea. Then, 날씨 means weather. Okay, so yung mga words natin may kinalaman sa season and weather. So, first, dito muna tayo sa mga season. We have 봄. 봄 means spring. Then, follow natin yung arrow. Ayan. Next is yung 여름. 여름 is summer. And then, after ng summer sa Korea, merong 가을 or autumn or fall. And then, last is yung winter or 겨울. Ayan. So, ito yung pagkakasunod-sunod, no? And then, we have yung mga weather. So, ano yung mga weather or panahon during this season? We have 따뜻하다. So, 따뜻하다, it means warm. Okay? So, hindi siya yung masyadong mainit. Sakto lang, no? Kumbaga, maaliwalas. Yon. And then, we have 덥다. Pag summer na, sobrang init na. So, 덥다 is hot. Next, during autumn or fall, pag gaul, 쌀쌀하다. So, 쌀쌀하다 means cool. Yung simoy ng hangin ay medyo malamig na. So, if you can see yung mga tao sa picture, medyo naka-long sleeve na sila and light jacket, no? And then, yung last is yung 겨울, winter. So, ang panahon pag winter ay 춥다 or cold. So, yan ay naka-full pack na pang talaga, winter coat. Makakapal talaga siya. So, again, ito yung seasons ng Korea, no? Pagkakasunod-sunod, spring, summer, fall, and winter. And then, ayan yung mga pwedeng panahon. Okay? So, warm, hot, cool, cold. 따뜻하다, 덥다, 쌀쌀하다, 춥다. Now, tingnan natin yung sabi dito sa baba. 여러분 교향은 지금 무슨 계절이에요? 이야기해보세요. So, ikaw naman daw sa lugar mo, ano ang season this time? Okay, 지금 now. So, ano ba ang season sa Pilipinas ngayon? So, October, November sa atin nga. Sa Pilipinas, kapag November, medyo may bagyo pa if I'm not mistaken, no? Kasi ang pagkakaalam ko, sa Pilipinas, from June to month of November, yan yung mga madaming bagyo, no? Tapos, specifically sa Manila. Yan. So, doon kasi ako galing. So, yun yung pagkakaalam ko. And then, from December to February, ito yung mga time na medyo malamig. Ayan. And then from March to May, ito yung sobrang mainit talaga. Okay? So, tag-init or summer. So, yung month natin, October sa Pilipinas, kung tag-ulan pa, may tinatawag sila dito sa Korea na rainy season. Ang tawag nila is 장마철. Okay? So, again, ito ay rainy season. So, ito yung mga panahon na madaming bagyo or maulan. Okay, so sa atin, sa Pilipinas, kung rainy season siya this time, pwede natin sabihin, 제 고향은 지금 장마철이에요. So, ibig sabihin, sa Pilipinas or dun sa lugar ko ngayon ay tag-ulan. Again, sinabi ko is, 제 고향은 지금 장마철이에요. Okay? Now, para naman sa grammar natin, we have 동사 or 형용사 plus neo. Again, verb or adjective plus neo. So, ano yung sabi dito sa baba? 새롭게 알게 된 사실에 대해 자신의 느낌이나 생각을 표현할 때 사용해요. So, ano yung ibig sabihin yan? Sabi, use this grammar to express your feelings, okay? Your feelings or your thoughts about something new. Okay, about something new that you have learned. Okay? So, yan. Sabi niya, ginagamit mo daw itong grammar na to kapag gusto mong i-express yung iyong naiisip or yung naramdaman mo nung malaman mo yung isang bagay. Okay? Yung bagay na yon is malamang bago sa'yo or hindi ka familiar. Then, yung feeling na yon, i-express mo. So, usually, pag ganun, diba, na-amaze ka or nagulat ka, yan, you can use this neo.
So, para mas maintindihan natin, kailangan natin ng mga examples. So, dito, sabi ni Huen, Iring shi, uri kajok sajin이에요. So, pinapakita niya yung family picture nila, no? Sabi niya, Iring, ito yung family picture namin. And then, sabi ni Iring, 아이가 정말 예쁘네요. So, 예쁘네요. From the word 예쁘다, which is an adjective. Yan. So, anong nangyari? Dinrop si da. And then, simply add neyo. 예쁘네요. So, ano ibig sabihin ni Iring dito? Sabi niya, ay, ang ganda pala nung bata. Ang ganda naman nung bata. Sabi niya, kumbaga nagulat siya nung nakita niya yung picture, nagandahan siya. So, yung feeling niya yung naisip niya na maganda yung bata, in-express niya, no? Sabi niya, ay, 정말 예쁘네요. Ay, ang ganda naman. Parang ganon, di ba? So, tingnan natin yung next example. Sabi ni Ga, 이 잡채 좀 드세요. 제가 만들었어요. So, ano yung japchae? Ito yung pansit nila sa Korea, no? Tapos, sumagot yung kausap niya. Sabi niya, 와, 정말 맛있네요. Sabi niya, 제가 만들었어요. Ako gumawa niyan. I made that. Okay, again, yung noodle yan. Fried noodle nila yan dito. Sabi niya, tikman mo to. Sabi niya, 좀 드세요. Pakitikman mo tong ginawa kong pansit. Ayan, sabi niya, ako gumawa niyan, sabi niya. Tapos, yung sagot ng kausap niya, wa. So, nagulat, no? Yung wa dito means parang wow, o kaya wa. Wa, ganyan. Okay? Tapos, sabi niya, 정말 맛있네요. Oy, sobrang sarap. Sabi niya ganyan. Again, yung feeling na nasarapan siya. Okay? So, ang sarap. Diba tayo sa Pilipinas kapag ina-express natin yung feeling natin, pakiramdam natin. Yan. So, 정말 맛있네요. Ang sarap naman. Yan. Next. 라민 씨는 한국어를 정말 잘하네요. So, si Ramin ay 정말, really. Tapos, 잘하다. So, from the word 잘하다 means well. Okay? So, magaling. Sabi niya, ay, magaling, ang galing mo naman mag-Korean, Ramin. Sabi niya, no? So, na-amaze siya kasi magaling mag-Korean yung isang foreigner. Okay? So, again, na-express mo yung feeling mo or yung thought mo, pakiramdam mo or yung naiisip kapag nalaman mo yung isang bagay. So, again, pag na-amaze, pag nagulat, then we can use this neyo. Okay? So, wala siyang specific na Tagalog word eh. Kasi yun nga yun, yung feeling mo na nagulat or na-amaze, yun siya, neyo. Okay? So, pag may nalaman ka na isang katotohanan for the first time, ang ganda naman. Ay, ang sarap pala. Ayan. Uy, ang galing niya English, Okay, ang galing niya mag-Korean, Yun, yung mga ganon. Sige. So, dito, neyo. So, based sa rule natin, you don't have to consider kung may batchim or wala. Or you don't have to consider yung ending ng word mo. Kung vowel ba yan or consonant, it doesn't matter. You just have to add neyo after i-drop yung da. Yan. So, 먹다, to eat, 먹네요. 좋다, 좋네요. 오다, 오네요. 예쁘다, 예쁘네요. So, paano yan? 먹다, to eat. Tapos, 먹네요. So, kunyari, na-expect mo hindi kakainin nung kasama mo yung pagkain na nasa table. Tapos, kinain niya. So, na-amaze ka, nagulat ka kasi iba yung ina-expect mo sa nangyari. 먹네요. Oy, kinakain mo yan. Kumakain ka pala niyan. Parang ganon. Tapos, 좋다, good. So, 좋네요. So, halimbawa, yun, usually, pag iba yung naging result or yung nalaman mo, sana ina-expect mo, nagugulat ka or na-amaze ka, diba? So, yun siya. And then, dito, may mga star, salda. So, ano nangyari? 산네요, 멀다, 먼네요. So, ang nangyari, kapag yung word mo ay nag-end sa real batchim, ayan, may real ka na final consonant, ang nangyari is, nawala din yung real, na-drop din siya. Okay, na-drop siya. Tapos, tsaka mo inad si neyo. So, si salda, naging sa neyo. Molda, mo neyo. So, salda, to live. Molda is far, malayo. Okay. So, sabi may tip dito.
명이네요. So, pwede din daw pala siya sa 명사. So, applicable din siya sa noun. Kaya lang, kapag sa noun mo na siya ididikit, madadagdagan lang siya ng i. So, si Neo, madadagdagan ng i. Ayan o, ineyo. So, example, 학생. Ano nangyari? 학생 ineyo. Copy, copyneyo. So, pag sa noun mo siya idudugtong, dun siya magkakaroon ng consideration sa final consonant. Okay? So, dito ko lalagay si 명사. Pag 명사, pag noun, pangalan ng tao, bagay, lugar, hayop, ang dudugtungan mo ng neo, first, you have to consider if may batchim or wala. Okay? So, kapag ang noun mo ay nag-end sa final consonant or may batchim siya, then you add i, neo. Pero kapag ang pangalan or yung noun mo ay walang batchim or nag-end siya sa vowel, then simply add neo ulit. Okay? Again, for noun siya, no? Pero pag verb or adjective, doesn't matter. So, add ka lang ng neo. Yan. So, dito lang tayo mag-iingat kapag sa myongsa or noun natin siya ididikit. Okay? And yung may mga real na batchim. So, magiging sila, mawawala din yung real. So, salda, saneo, molda, monneyo. Yan. So, try natin i-apply si neo. So, dito, ang sabi, 그림을 보고 느낌이나 생각을 말해보세요. Sabi, look at the picture and 말해보세요. Discuss your or tell you how you feel or what are your thoughts. Okay? So, kung ano daw yung naisip mo or yung pakiramdam mo after you check yung picture. So, example, ayan, mga bulaklak. Tapos may information dito, ano yung sabi? Kotsi, mani, piyotta. So, ito yung transform natin. A-apply natin si neo. Okay? So, again, dongsa or hyongyongsa, simply add neo. Kapag myongsa, 받침 있으면 이네요. 받침 없으면 네요. Okay. Sabi niya, wa. So, dinagdagan niya pa nga ng pagkagulat, no? Wa. Parang wow yan. Kotsi, mani. So, yung piyotta, naging piyonneyo. Yan. So, anong ginawa niya? Drop si da and then add neo. Yan. So, para mas feel na feel, dinagdagan niya pa ng wa. Okay? So, wa. Kotsi, mani, piyonneyo. Uy, ang dami ng namulaklak. Sabi niya, no? Ang dami ng namulaklak na bulaklak. Okay, number 1, try natin. So, dito, sa beach. Tapos, ano yung nakalagay? Badak kae sarami manta. So, madami daw tao. So, kunyari, punta tayo ng beach, akala natin walang tao. Tapos, pagpunta natin doon, nagulat tayo or na-amaze tayo. Uy, ang daming tao. Yan. So, pwede nating gayahin to, no? Pwede nating lagyan ng wa din. Kunyari, nagulat din tayo. Wa. Tapos, badak kae sarami. Tapos, yung manta. So, ito yung ita-transform natin. Manta, adjective. We simply add neo. Manneyo. Yan. Wa, badak kae sarami manneyo. Uy, ang daming tao sa beach. Ayan. Now, for number 2, nakalagay dyan, danpungi aramdapta. So, yung picture natin, no, kulay orange and yellow yung mga kabundukan. So, yung danpung, ito yung tinatawag nating foliage. Okay? May tinatawag tayong fall foliage, yung mga pagbabago ng kulay ng halaman or ng mga dahon ng mga puno during autumn season. So, aramdapta, beautiful. Sabi niya, maganda daw yung pagbabago ng kulay ng mga dahon. So, kung i-apply natin si neo, so pag nakakita tayo ng ganito, di ba na-amaze tayo or nagagandahan tayo. So, we can say, danpungi aramdamneyo. Aramdamneyo. Yan. So, drop the and simply add neo. Sabi, oy, ang ganda naman ng fall foliage. Oy, ang ganda naman ng mga halaman. Pagbabago ng kulay ng halaman ay ng dahon. Diba? So, next, number 3. Nun sol meriltada. So, nag-sled yung mga bata, no? Papadula sila sa snow.
Sabi, non sol meriltada magiging non sol meriltaneo. Okay, so na-amaze or nagulat kasi ang gagaling nilang sumakay, di sila natatakot. Or, oy, ang galing naman yan, parang gusto mo ding itry ba? So, yung feeling mo na yon, yung pagka-amaze mo, yan, non sol meriltaneo. Yan. Okay, so number 2. 지금 여러분이 느낌이나 생각을 말해보세요. So, ikaw naman daw, yan, express mo yung iyong feeling or naiisip. Okay, your feelings or your thought. 오늘 한국어 수업이 재밌네요. So, sabi ni Jason, no? Yan yung feeling niya this time. 재밌네요. So, from the word 재밌다, fun. So, siguro, the usual day, hindi ganun ka-exciting yung topic nila. Pero siguro, tong araw na to, may something na na-excite siya or nasiyahan siya. Kaya sinabi niya na, 오늘 한국어 수업이 재밌네요. Ang saya ng ngayon, Korean class ngayon, no? Parang ganyan. Tapos, 오늘 기분이 좋네요. So, siya naman sabi niya, ngayong araw na to, maganda yung pakiramdam ko. So, ina-express niya. So, simply expressing your thought and feelings na gamit si Neo. Okay? So, again, usually kapag na-amaze or nagugulat ka sa isang bagay na nalaman mo or nakita mo, yan, you use Neo. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.